Dito tayo sa may basement. Sa likod ko, hindi ko matapos-tapos linisin itong salamin na to. Sabi ko, last week, nung Friday na naman ngayon, nandyan pa rin siya. Hindi ako nagpo-procrastinate. Meron lang akong ibang inasikaso this week. And syempre, nagbabasa ako ng ating ano. Pero for sure, ipapakita ko sa'yo this weekend na matatapos na. So, kasi na-organize ko na yung sa taas eh. Malalagyan ko na siya ng panibagong painting para hindi ganyan ang itsura. Hindi ko alam kung ibabalik ko to sa basement pagkatapos kong lagyan yung ng salamin, kung sa taas ko siya. Papray ko muna kasi matagal na din tong na to, salamin na to sa amin. And dito yung salita ng Panginoon na nauna kong nailagay yung Psalm 45:11 na the king is enthralled by your beauty. Beauty, syempre, yung ating inner in and out, yun. Yung beauty ng yung banal na espiritu na nagsha-shine yung light ng banal ng espiritu sa ating puso, papalabas. So, ngayong araw na to, Friday, ay magbo-volunteer tayo sa magsiserve tayo. So, yun ang ating gagawin. Tagalog lang ang sasabihin ko muna para sa mga ang dila natin sa kaisang dila. Yung, kung alam niyo yung ibig kong sabihin na yung pag sa Tagalog. Sa iba minsan hinahati ko, ini-English ko yung pero ito ang ko lang gusto kong i-share yung video para sa mga kaisang dila sa aking pag-aaral at pagsasaliksik ng Biblia, yung sa akin ng Panginoon. Gusto talaga niyang, sabi niya kasi preach, hindi naman na preach, tsaka yung i-share, yung mag-witness ka kung ano yung ginawa ng Panginoon sa natin, no? Hindi yung dumi ng witness, yung dumi kung paano nilinis ng Panginoon bilang yung banal ng espiritu, yung power niyang mag-transform sa ating kalooban, palabas, at pinapakita niya talaga kung ano yung binabago ng yung sa isang tao, no? Mas nakita ko na yung Biblia mas klaro, hindi, mas meron siyang mga bagong ibinibigay na sa akin, yung mga revelasyon na hindi ko noong una nakikita. Katulad nga nun yung sa Revelation, yung dalawang halimaw ay hindi ko nakita yun na sila pala ang unang doon, itinapon ng Panginoon ng buhay. Nasa Revelation 19 na yun ang mangyayari sa dalawang sa Antikristo at sa isang yung pinakabulaang propeta na siya ang papatay ng tao. Pupugutan niya ng ulo yung mga taong kanyang hindi tatanggap ng marka ng mayroong pasensya na, may fruit ko lumilipad-lipad na dyan. Hindi siya yung halimaw na yung bulaang propeta, siya ang papatay sa mga taong maiiwan dito, yung tinatawag nilang terminology na famously yun, yung sa sikat na tawag na yung left behind, yung mga naiwan ay sila yung tatanggap na, sabi ko Tagalog, no? Sinisikap kong lahat Tagalogyan. So sila lahat yung maiiwan na sinasabi sa Revelasyon kapitulo 7 na pito yun, pito yung kapitulo sa pito. Galing ng Tagalog, no? Doon makikita mo kung saan inano ng Panginoon yung maraming tao na galing sa mabigat na pagsubok, nadadaan sila dahil hindi sila makakasama doon sa kung anong dahilan. Ang Panginoon ang may alam. At sa akin namang paniniwala ay yung nasa 12 tribo lang ng Israel ang kukunin niya. At yung may pangako na ito ay nasa Philadelphia.
sa Revelasyon Kapitulo 13. Ay, Kapitulo 3. 13, iba yun, no? Kapitulo 13, yung mga halimaw yun na itinapon ng Panginoon sa lawa ng impyerno. So, ito yung ng halimaw na bulaan. Ito yung pinaka talagang niya, yung gagawin niya na pipilitin kanyang sumamba sa Antikristo, at kapag hindi mo tinanggap ang marka ng Antikristo, yung pangalan niya, yung numero niya, kung ano man ang ng kanyang dindiin na tanggapin mo, ay pupugutan ka ng ulo. Yun ang nakalagay sa revelasyon na mangyayari, na pupugutan niya ang sino mang hindi tatanggap ng marka ng Antikristo. So, ayun na ang ng mangyayari ng mga destinasyon ng mga taong tumanggap naman ng itong marka na ito, ay pupunta sila sa lawa ng impyerno. Una, pagkamatay nila, pupunta muna sila sa impyerno, tapos itatapon sila sa bandang huli sa lawa ng impyerno. Pero, dalawa lang muna ang doon sa maraming taon. Unang makakatikim ng lawa ng impyerno ay ang dalawang halimaw na sinasabi sa Revelasyon 13, Kapitulo 13. Yung si Antikristo na galing sa ng kailaliman ng karagatan, at ang isa naman ay sa ating itong tinatawag na lupain, na itong ating mundo ditong ginagalawan. Yun ay sinasabi na sa kapatagan sa ano ba ang Tagalog ng ng yung hindi ko na nasa isip ko, pero hindi lumabas yung salita. So, siya, yung halimaw siya sa lupain, siya yung kanyang kapangyarihan ay kanyang ipangangalat sa mga lupain, para tanggapin ng mga tao na nawala yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Yung mga hindi ang kanilang pangalan sa nakasulat yung kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, ay sila yung mga taong tatanggapin yung ng halimaw nung bulaang propeta na yon. Ang yung lawa ng impyerno ay lalangoy ka dun ng panahon na nandun kang mamamalagi ka dun ng walang katapusan. Iisipin mo ang mga ganong pangyayari kung ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa hindi ito yung pananakot, kasi sa Biblia ay katotohanan yung salita ng Panginoon, at meron siyang mga pangako, at tapat siya sa kanyang pangako, at meron din siyang parusa sa mga taong yung itatakwil siya. Yung hindi, kasi Panginoon hindi naman kanya ika-cast out at hindi kanya itatakwil pag hindi mo siya itinakwil. So ang talaga, ang desisyon ay nasa iyong katulad ng pagdesisyon ng ni Judas Iscariote, ay nasa kanyang desisyon na ikaluno ang Panginoon at hindi siya magsisi. Yun ay kanyang sariling desisyon. So hindi mo pwedeng sisihin ang Panginoon sa bandang huli kung bakit ka bumagsak sa lawa ng impyerno, kung hindi mo pinili ang Panginoong Hesukristo na magsisi ka at tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas. So, tinitignan ko lang yung kung ilang minuto na akong dito nagsasalita, kasi nag-share din ako nito kanina, yung sa taas naman ay sa naman siya, yung sa yung bali mostly ng pagsasalita ko doon ay nasa lengguwahe ng ating English language. Pero yun nga ang sa akin ng Panginoon, na tapusin ko yung aking pagsulat dun sa Covenant Meal, at unti-unti ko yung gagawin. Dapat ang timeline ko ay matapos ko ngayong April. Tignan natin ang kalooban ng Diyos, meron pang ilang araw, pero malabo yata na
ano yun, matapos ko yun ng isang page lang eh. Lahat nandito eh, naka-ready na yung timeline. Yung iaano ko na lang siya sa computer, isusulat ko na lang siya at i-edit ko na lang kung paano siyang yung structure ma-organize ano, kasi para mai-share ko kung ano yung nilagay niya 'to sa puso ko na i-ano ko, gawin ko. And marami talaga siyang inano sa akin na ipinakita yung talagang nung inano niya ako na ang hindi niya lang sa akin maganda din kasi meron siyang hindi sa akin pinaalam yung Deep Things of Satan. Dito sa Deep Things of Satan, sa simbahan ng Thyatira, ito yung alam nila yung ano eh, yung mga kailaliman ng kung ano yung mga ginagawa ng ano ng na klase ng ano ng Satanas, mga sekretong ano, yung kaya tinatawag itong may mga siguro yung kung ano-anong mga practice ng ano, hindi niya ito ipinakita sa akin na malaman ko kung paano itong ginagawa. So, inano niya yan sa akin, isinantabi niya na para hindi ko malaman. At least, natutuwa ako, nagagalak ako na ipinakita niya sa akin yung mga ano ng sa pag-aaral ng Biblia. Marami siyang inano sa akin, ipinakita. Katulad nga niyang mga bagay na hindi ko alam to ng mga ano, ng mga may alam sa kung paano ginagawa yung Deep Things of Satan. Hindi ko kasi alam yun. May mga Kristiyano na alam nila to kung paano silang yung sistema nitong ano ng makamundo, yung makamundong sistema, nandoon yung ano ng ginagawa ng mga Deep Things of Satan. Hindi ko maipaliwanag ng husto yan, pero ipinakita yan sa akin ng Panginoon na ano yung talagang pwede mong gawin yung baguhin yung anyo mo. Pwede kang bigyan ng ano nung yung kaalaman ng ah, mga bagay na hindi mo alam sa ordinaryo at natural mong pag-iisip pag ikaw ay nalagyan ng mga ganitong kung ano yung pagpapalit ng anyo ano ay magagawa. Alam ito ng mga taong gumagawa nito. Alam nila yung katotohanan. Lalong-lalo na sa industriya ng mga pelikula, yung mga ano, yung sanay silang umarte sa ibigay nila yung kanilang kung ano ang inilagay na ano sa kanila yung 'di ba yung sinasabi sa lengguwaheng English na you wear ano yung many hats. Eto pupunta tayo dito para marami rin akong hats dito pero ibang klase yung mga sinasabi na ano no yung sa Deep Things of Satan na ano sinasabi doon yung ayan may mga sombrero ako dito na meron akong hinahanap na ayan siguro ito ang isusuot ko ngayong araw na to. Yan ang aking isusuot. Hindi yung puti. Pag-pray ko, mag-aano ko ng mag-flip ako ng coin kung yung asul o kung yung puti ang aking isusuot. So, ayun lang ang ating gusto niyang talagang ibahagi yung ano na yun, yung nalalapit na talagang may timing ano, yung ano ng Panginoon na sa Isaiah 23 verse 18 na pag ano niya dito ng tatapusin niya yung pag-hoard ng mga ibabalik niya sa Panginoon. Kukunin ng Panginoon, babawiin ng Panginoon, ititigil ng Panginoon yung pag-aano ng ano sa yung Isaiah 23:18. Yun ang susunod na mangyari. Makikita na lang natin kasi mahirap anuhin ng ipaliwanag. Pero pag iyon ay umano na yung unang Babylonia, paghusga sa unang Babylonia na sa isang oras, wasak to ng apoy. Wala na tong ano, totally destroyed tong bansang itong nasyon na huhusgahan ng Panginoon kasabay ng
paghusga niya sa ano ng ah, Tyre. Yung Tyre doon na sa Isaiah 23, iyon ay isang ano ba yung ah, patotot, yung patotot na sa ano ay hindi naman sa ano no ng sa katawan ng babaeng masama na nagbebenta ng laman ano. Ito naman ay yung patotot siyang tinawag dahil sa kanyang pag-aano sa mga bansa, sa mga nasyon, sa mga kingdom na kanyang pinayaman, pakikipag-ugnayan nito ng babaeng patotot na ito, na nagpinayaman niya yung mga bansang ito dahil sa kanyang kakamkam ng mga lahat ng mga kayamanan na hindi dapat ayon sa Panginoon. So tatapusin niya ito, wawasakan niya kasabay ng pagwasak niya sa isang nasyon, or sinasabi niyang great city, ng pagwasak niya ng apoy. Sa pamamagitan ng apoy, mawawasak ito, masusunog lahat sa isang araw lang at isang oras. Ito ang ating pinakaabangan sa pinaka itong ngayong darating na panghuhusga ng Panginoon. Yun ang pinaka unang-unang darating na dahil sa mga kaganapang ito, mahuhusgahan niya tong dalawang lugar na ito. Ang isa ay sa pamamagitan ng pagputol niya sa pagwasak niya sa pag-hoard, pagkamkam ng lahat ng mga yung kayamanan. Ang pangalawa naman ay yung pagsunog doon sa tinatawag na great city na Babylon. Nasa Revelation 18 siya, pero dalawa yung sinasabing bagsak. So, yung unang bagsak ng Babylonia ay doon sa pagsunog ng apoy sa isang oras lang. Hindi yun magagawa ng ancient time na yun na unless na ibinagsak ng Panginoon ang apoy na galing sa langit katulad ng ginawa niya sa Sodom and Gomorrah. Pero ito ay by yung nuclear explosion, nuclear bomb ang tatapos sa nasyong ito, at iyon ay makikita natin sa mga pangyayaring itong nagaganap. Iyon ang nasa propesiya. Makikita na lang natin yun na totoo ang Panginoon sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. Kung ikaw ay matapat, maganda ang kanyang mga pangako sa iyo. Kung ikaw ay masama, masamang hindi mo magugustuhan ang parusa na nakalaan para sa iyo. Dito ko na lang muna tatapusin. Sa susunod na lang po ulit. Maraming salamat sa inyong oras at panahon na nagbigay kayo nito para mapakinggan kung ano ang inaano sa inyong puso ng Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu. Totoo, ang gawa ng banal na Espiritu, talagang siya mismo ang pwede kang makinig pero nung salita ng Diyos, pero katulad nung inaagaw, sinisira, winawasak ng ni Satanas, ang banal na Espiritu naman ang pwedeng mag-cultivate ng niyan sa puso ng tao. Hindi na iyan maaagaw ni Satanas o ng mga demonyo sa puso mo kung ito ay nandito talaga sa ang Panginoon ang niyan, paalala sa iyong puso at sa iyong isip. Katulad nung si Peter, nung sinabi ng Panginoon sa kanya na 3 beses mo kung itatanggi. Pagkatapos ng 3 beses na naalala ni Peter nung ikatlong tilaok ng manok, biglang sinasabi dun sa English na salita, and it flashes in Peter's mind, sabi ng dun sa Biblia, sa salita ng Panginoon. So, ganun ang gagawin ng Panginoon. Ang salita niya, biglang parang ilaw yun na pagka sisindi, maaalala mo yung sinabi ng Panginoon. Ayun ang mangyayari. Pag naganap na, katulad ng naganap sa pangyayari ni Peter, biglang maalala, yun ang propesiya ng Panginoon sa akin, naganap. Yun ang po natin, ang gustong ipangalat para may record nito na, sinabi ko na aking ibahagi itong na kapag ikaw ay masama, may masamang parusa ang Panginoon, at kung ikaw ay mabuti, ay nananampalataya ng tapat sa Panginoong Jesucristo, ay mabuti ang iyong gantimpala, at ang pangako niya, siya ay tapat. Yun ang aking pagtatapos dito. Salamat po. Paalam.